Hello, mic sound check. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And ating hinilingan ng ating mga kapatiran na tayo ho ay dumako na sa ating mga pwesto at maging handa sa ating hong gawain ng pagsamba ngayong hapon. Welcome po sa mga kapatiran naririto, maging sa ating mga kasama online. At purihin ang pangalan ng Panginoon sa natapos ating gawain kaninang umaga. At salamat sa Diyos. Meron tayong dalawang, I believe, mag-asawa na returning visitors. So pag-pray ho natin yan. And kagaya ho nung atin hong in-announce last Sunday, ay patuloy natin hong suportahan sa pamamagitan ng pag-subscribe, panonood, and pag-share ng YouTube channel Faithful Bible Truths. At nawa ho ay pagpalain ng Panginoon. Weekly naman ho, ang plano weekly ay mag-upload ho ng mga videos and soon to come ho yung ibang mga kapatiran natin na magiging contributors po niyaan. Muli, purihin ng Panginoon sa natapos mo nating sports fellowship last Monday. At salamat sa Diyos again, pagtanggol natin ang ikalawang posisyon. So, matibay tayo doon, hindi tayo natitinag sa second place. So, almost guaranteed yun sa atin. Anyway, salamat sa Diyos na maging generally, naging peaceful, naging maayos. Ang weather ay naging napakaganda. So, hinihingi ho ng JCBC Pandi ang prayer patungkol kay Brother Yoyong, yung na-aksidente, na-injured sa basketball. First, less than 2 minutes pa lang ng laro ay na-injury na siya. So, pakisama sa press ay pinakailangang operahan, kinakailangan lagyan ng bakal yung kanyang tuhod. So, more or less around 40,000. And mga kapatid, again, yung pinag-aralan natin last Sunday, let it be a challenge to us na i-apply natin ito to be generous, to be courageously generous sa ating pagbibigay bilang mga mananampalataya, sa ating pagtulong sa paggawa ng mabuti bilang mga mananampalataya. And this is an opportunity. So just again, a challenge. Hindi limitado sa church natin, hindi limitado sa mga kapatiran, pero nahadun yung ating prioridad kagaya ng sinabi ng salita ng Panginoon. And then also, pag-pray ho natin ang mga parating nating gawain, ang atin hong Bible class mamaya, 5 to 7 p.m. 2 Sundays na siyang naudlot. At so tapos na ang free trial, paid version na po tayo ng Bible class mamaya. So kung kayo nagnanasa na ituloy ito, Brother Paul, hindi pa, gusto ko talaga ituloy, plano ko talagang ituloy, hindi lang ako prepared financially ngayon, okay lang po, basta kahit 5 gives, kahit 5 gives, binti-binti, okay lang po yan. Ang goal lang ho talaga natin ay magkaroon lang tayo ng, syempre, pandagdag doon ho sa, umano yung camera natin, bumigay yung dikit. Pangano nito, doon sa mga materials, and then also, talaga lang magkaroon ng investment and a sense of ano ba tawag dito? Investment nga doon sa klase para ho maging magtuloy-tuloy ho tayo doon. And then also, ang atin nung parating na youth conference, madalas nang nag-meeting, naghahanda ang ating mga young people. Pag-pray ho natin yan. At Lord willing, it will be a yearly ministry na rin ho ng JCBC. Pag-pray ho natin na maging instrumento ang church na ito para sa mga kabataan. And yes, ang pag-asa ng church ay hindi young people. Hindi kagaya ng sinabi ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. But again, bahagi ng church ang mga kabataan. And as Paul told Timothy, let no man despise the youth. So pag-pray ho natin yan, eyes fixed on heaven. Eyes fixed on heaven, Colossians chapter 3. I would like to encourage everyone to read, to meditate on that chapter. Napakaganda. At doon yung tatlong magiging pangangaral on that said event. And then also yung ating church outing. So pinag-aaralan pa ho kung magiging 2 days, 1 night or magiging 3 days, 2 nights. Depende. Siyempre, pag mas matagal, mas maraming gastos. So kung saan ho mas available yung atin hong mga kapatiran and then yung atin hong magiging venue. So next Sunday, magkakaroon na ho tayo ng sign-up sheet. So sino yung available on that date? December, 26, 27, 28?
26, 27, 28, if I remember correctly, sa pagitan ho ng Pasko at Bagong Taon, ang atin hong nakitang pinakamainam ho at holiday, mas magiging available ho yung iba. So, maaaring gusto nyo, yun na yung maging Christmas retreat nyong pamilya kasama ang church. So, napaka magandang idea po noon at welcome na welcome po yun. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. Di ba na lang kung meron ako nakakalimutan? Meron ba? Wala na? So, okay. So, we are all good. Pagkatapos ho ng ating service ngayon ay ang ating prayer meeting and then after that will be our Bible class about evangelism. Tayo po ay dadako ngayon sa paghahanda sa pagsamba at magkaroon tayo ng sandali at tahimik na personal na pananalangin. Ihingin natin ng tulong, gabay, pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ihanda sa ating pagsamba. Let's pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, aming manlilikha, aming manunubos, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa iyong dakilang kabutihan. Panginoon, salamat sa iyong biyaya, una sa lahat na sa amin ay nagligtas. Salamat po sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus na iyong pinagkaloob upang maging katubusan naming mga makasalanan. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na kami ay tinanggap mo. Ginawa mong katanggap-tanggap at ngayon din inampun mo sa iyong pamilya. Salamat, O Diyos, na pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama sa langit. Salamat sa biyaya ng Banal na Espiritu na nakatahan sa amin, na paunang bahagi ng mana na naghihintay sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa napakaraming biyaya na ito, at tunay karapat-dapat ka lamang sambahin. At nawa, aming pong inihiling, Panginoon, na tulungan mo kami, aming ninanasa na purihin ang iyong pangalan. Aming gusto, Panginoon, na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaya, Panginoon, aming pong hinihingi ang biyaya mo sa gawain namin ngayong hapon. Sa bawat bahagi nito, Panginoon, nawa ang kaluwalhatian mo ang siyang maihayag, ang katotohanan mo, Panginoon, ang patuloy na gamitin mo upang banalin ang iyong mga anak. At sa pangangaral ng iyong salita, Panginoon, aming inihiling na ikaw po nawang patuloy na magturo, mangusap sa amin, pagpalain mong mga ngaral at gayon din ang lahat ng aspeto ng gawain ngayong hapon, Panginoon, ikaw po nawa ang gumabay sa amin na magawa namin ito na tunay na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Aming hinihiling, Panginoon, ang iyong pagsiyasat sa amin, hindi lamang sa gawa ng aming mga kamay, kundi maging sa mga, even our motives, Panginoon, even our desires, O Diyos, or mga salita na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Patawarin mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na lalo pang maging mapagbantay, discerning sa mga bagay-bagay upang maiwasan namin ang kasalanan at sa biyaya mo'y patayin ang mga nakatahan pang kasalanan sa amin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Panginoon, alam po namin na Ikaw, O Diyos, ay tapat. Alam po namin na ang iyong salita ay katotohanan. At tulungan mo kami na patuloy pa na ibigay ang aming mga sarili sa salita mo. Maging masipag kami sa pagbasa, sa pag-aaral nito, sa mga gawain ng kabanalan upang kami ay lalong mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, sa lahat ng aming gagawin hanggang mamayang gabi, aming hinihiling ang iyong pagpapala, lalo na sa aming pagsamba ngayong hapon. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at tayo po umawit sa ating Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, ang buhay ko'y laging iniingat. Tunay
Tunay na kay buti na mananako, si Kristo ko manunubos. Ang buhay ko'y lagi iniingatan, dulo niya'y kagalakan. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Tunay na kay buti niya sa akin, inalis ang pasanin. Siya'y kaakbay ko sa bawat hakbang, ang tangi kong kalakasan. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Saganang biyaya sa araw-araw, kay Kristo ay makakamtan. Sa aking puso'y lagi nang mayawit, puri sa Diyos ng pag-ibig. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. At pagsalamit ating siyang namasdan, kabanalay ating taglay. Pag-ibig at pagliligtas ni Jesus, awin na di matatapos. Ang buhay ko'y laging iniingatan, ni Kristong aking kanlungan. Di nagmamaliw ang kanyang pag-ibig, ako'y ligtas sa panganib. Ako'y ligtas sa panganib. Tayo po'y matiling tayo para po sa ating pagkakaloob. Tayo po ay magpuri sa Panginoon sa pamagitan po ng ating pagkakaloob. Atin po munang basahin ang ating Bible passage for giving. Ito po ay manggagaling sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye,
always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama na banal, Ama namin na nasa langit, kami ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa araw, Panginoon, na ipinagyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, ay makapagtipon-tipon upang magpuri sa inyo, umawit, magpasalamat, at matuto, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to, na kami ay iningatan nyo, Panginoon, kami ay ligtas, na nakapagtipon-tipon, at salamat din, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na patuloy niyong ipinagkakaloob po sa amin, na sa oras na to, Panginoon, bilang aming pasasalamat sa inyo, Panginoon, kami, Panginoon, ay magkakaloob, nawa, Panginoon, dahil ko sa inyo, na tulungan nyo nga po kami, Panginoon, linisin, Panginoon, ang aming intensyon sa aming pagkakaloob, nawa makita namin, Panginoon, ang bagay na to, ay hindi po namin ginagawa, Panginoon, dahil kami may kailangan sa inyo, kundi kayo, Panginoon, ang nagbiyaya po sa amin. Kayo ang nagbigay, Panginoon, ng langat ng mga bagay na meron po kami. Kaya kami, Panginoon, ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat sa pamagitan po nito, Panginoon. Nawa, tulungan nyo kami, Panginoon, na palaging, Panginoon, na makita, Panginoon, tong bagay na to, na kayo ang unang nagbigay, Panginoon, na kami, bilang inyong mga iniligtas, Panginoon, na nawa, Panginoon, na mag-overflow din, Panginoon, po sa amin, ang inyong pong pagiging generous, Panginoon. Nawa, makita po namin na ang mga bagay, Panginoon, na dito sa mundo, Panginoon, ay wala po, Panginoon, kahulugan, Panginoon, kundi ay yung mga bagay, Panginoon, na para sa langit lamang po, Panginoon, magbigyan po namin, Panginoon, ng focus, Panginoon, at ng attention, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kami ay minulat nyo, Panginoon, sa ganitong bagay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil kayo naging mahabagin sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil palagi, Panginoon, napakabuti nyo po, Panginoon, sa amin. Nawa, dalayan ko sa inyo na ang pera malilikong, Panginoon, ay magamit, Panginoon, upang maipalagaan na pa po, Panginoon, yung Ebanghelyo, Panginoon, magamit, Panginoon, sa simbahan na to, Panginoon, upang mas lalo pa pong kami, Panginoon, magpuri, Panginoon, sa inyo, at nawa magamit po ito, Panginoon, upang marami pa po, Panginoon, ang makakilala sa inyo at maligtas po, Panginoon, nawa. Dalayan ko, Panginoon, tulungan nyo kami, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, to see Christ, Panginoon, sa amin lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maging sa panalangin na to, Panginoon. Help us, Panginoon, na makita namin ang focus nalong, Panginoon, sa aming Panginoong Hesukristo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magkaloob po tayo. Tayo po ulit tumawad sa Panginoon na awitin po natin In Christ Alone. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied.
every sin on him was laid. Here in the dead of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness laid. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang hapon po. Tayo po magbigay puri sa pagbasa ng salita ng Diyos. Mga Gawa, chapter 17, verses 1 to 15. Verse 1, ready, read. Dumaan sila sa Amphipolis at sa Apollonia hanggang sa nakarating sila sa Thessalonica. May sambahan ng mga Hudyo roon. At ayon sa nakagawian ni Pablo, pumasok siya doon sa sambahan. At sa loob ng 3 araw na pamamahinga, naipagdiskusyon siya sa mga tao roon. Ginamit niya ang kasulatan para patunayan sa kanila na ang Kristo ay kinakailangang magtiis at muling mabuhay. Sinabi ni Pablo, itong Jesus na aking ipinapahayag sa inyo ay ang Kristo. Ang iba sa kanila ay naniwala at sumama kina Pablo at Silas. Marami ring mga Griego na sumasamba sa Diyos at mga kilalang babae ang sumama sa kanila. Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas, kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto, at nang marami na silang natipon, nagsimula silang manggulo sa buong lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason sa paghanap kina Pablo at Silas para iharap sila sa mga tao. Pero nang hindi nila makita sina Pablo at Silas, hinuli nila si Jason at ang iba pang mga mananampalataya. Kinalagkad nila ang mga ito papunta sa mga opisyal na lungsod at sumigaw sila. Ang mga taong ito ay nagdadala ng gulo kahit saan sila pumunta dahil sa kanilang itinuturo. At ngayon, narito na sila sa ating lungsod. Pinatuloy ni Jason sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Silang lahat ay kumakalaban sa mga kautusan ng emperador. Dahil sinasabi nila ang iba pang hari na pangalan ay Jesus. Nang marinig iyon ng mga tao at ng mga opisyal, nagkagulo sila. Bago nila pinakawalan si Jason at ang kanyang mga kasama, pinagpiyansa muna sila. Kinagabihan, pinapunta ng mga mananampalataya sina Pablo at Silas sa Berea.
Pagdating nila roon, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo. Mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni Pablo. At araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Marami sa kanila ang sumasampalataya, kabilang dito ang mga Griegong babae na kilala sa lipunan at mga Griegong lalaki. Pero nang marinig ng mga Hudyo sa Thessalonica na nangaral si Pablo ng salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon at sinulsulan ng mga tao na manggulo. Kaya ay natid ng mga mananampalataya si Pablo sa tabing dagat, pero sinabi ay nagpaiwan sa Berea. Ang mga taong nagatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Athens. Pagkatapos bumalik sila sa Berea, nadala ang bili ni Pablo na pasunurin sa kanya sa Athens sina Silas at Timoteo. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong upo. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Tayo po ngayon ay tumungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos bilang bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Ang ating pag-aaral ngayong hapon ay magiging kadugtong ng pinag-aralan natin noong last Sunday, which is about turning the world upside down. At gagamitin pa rin natin itong mensahe o yung buod ng ating mensahe. Ang mga katotohanang dala ng Ebanghelyo ni Kristo ay may kapangyarihan na baliktarin ang takbo ng mundo at makapagdala ng kagalakan sa mga mananampalataya at kaligtasan naman sa mga wala pa kay Kristo. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lubos po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat, O Diyos, na kami ay merong ganitong kalayaan na makapagtipon at sumamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, nawa ang dalangin namin sa iyo ay iyong paggabay at pangunguna sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Patnubayan mo kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Gabayan mo kami, Panginoon, ng karunungan, lalo na nagmumula sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng kalinawan ng aming isip, ng aming mga mata na sa aming pag-aaral ng iyong mga salita ay makita namin, Panginoon, ang pagkamangha sa iyo, ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, na makita namin na ikaw ang Diyos na dakila, na ikaw ang Diyos na merong kasapatan sa kanyang sarili. Kaya ikaw ang Diyos na hindi ikaw ang nangangailangan sa amin, kundi kami ang lubos na nangangailangan sa iyo, Panginoon. Nawa makita namin ang mga katotohanan ito, nang sa gayon lalo naming ibigin ang iyong mga salita, na ito ang biyaya mo sa amin, nang sa gayon malalo ka naming makilala at makita namin kung gaano kadakila ang mga biyaya mo sa amin, Panginoon. Maluwalhati ka nawa sa aming pag-aaral ngayong hapong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Magkaroon po tayo ng short recap para may konekta yung ating pag-aaral nung nakaraan. Well, nakita natin na pagkatapos ni na Pablo na mag-minister doon sa Philippi sa Acts chapter 16 ay nagtungo naman sila ngayon dito sa Thessalonica. Nakita natin dito yung unang punto na ating pinag-aralan last Sunday, which is the truth was reasoned and discovered. So pagkarating ni na Pablo doon sa Thessalonica,
for 3 Sabbaths ay nakipag-reason sila. Nakipag-dialogue sila, nakipag-usap sila sa mga Hudyo na naroroon sa synagogue patungkol sa salita ng Diyos. Well, alam natin na ang mga Hudyo ay meron silang scriptures. Meron silang salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon sa kanila na kung tutuusin, nasa kanila ang katotohanan. Kung tutuusin, hawak-hawak nila ang katotohanan na wala ang ibang mga bansa. Dahil sa kanila lang inireveal ng Diyos ang kanyang mga salita. Particularly noong mga panahon na yon. But the problem is, hindi pa talaga nila tunay na nadidiscover yung kung ano nga ba ang katotohanan. Alam nila ang scriptures, alam nila ang mga itinuturo ng mga propeta, pero hindi nila nauunawaan yung mga bagay na inihahayag, particularly ng Old Testament na siyang available na scripture ng mga panahon na yon. Na hindi nila naiintindihan na ang lahat ng yon, ng mga nakasulat, nakasaad sa scriptures, ang lahat ng yon ay nakaturo kay Kristo. Hindi nila nauunawaan yon. Hindi nila ganun nakikita. Na kung titignan natin kung paanong inireveal ng salita ng Diyos sa New Testament yung mga bagay na yon patungkol sa Old Testament, marami sa mga bagay na yon ay hindi magme-make sense sa isipan ng tao. Naiintindihan nila, nakita natin, naiintindihan nila yung word na Messiah. It's a common thing para sa kanila, naiintindihan na yon. Dahil ibig sabihin lang yon ay God's anointed servant, God's anointed one. Pero hindi nagme-make sense para sa kanila ng isang Messiah, ang isang God's anointed servant ay mamamatay at ibabayubay sa isang puno, sa isang kahoy. Na it would only mean na yung God's anointed servant na yon at the same time ay cursed by God then. But Apostle Paul explained and proved, ito'y pinaliwanag at pinatunayan sa kanila ni Apostol Pablo that both of these truths are true. Itong dalawang katotohanan na ito ay maaaring hindi nagme-make sense sa isipan ng tao, pero ito'y katotohanan. Ito'y totoo. Hindi nagme-make sense sa kanila ang muling pagkabuhay. Lalo para sa mga Pharisees, hindi sila naniniwala sa resurrection. Dahil wala pang nabuhay muli sa mga patay at nanatiling buhay magpakailanman. Si Lazarus nabuhay muli pero nakaranas siyang muli ng kamatayan after ng ilang mga araw. Kaya literally, siya naging double dead. Si Lazarus. Hindi nagme-make sense sa kanila na si Jesus ng Nazareth, na isang anak ng karpintero, ay isang Mesiyas at isang tunay na hari ng mga Hudyo. Paano nangyari yun? Pinanganak lang yan sa sabsaban. But as they reasoned together, habang pinapaliwanag at pinapatunayan ni Apostol Pablo sa kanila na ang lahat ng mga ito'y totoo, bagamat hindi ito nagme-make sense sa kanila, the Lord opened their eyes for them to discover these truths from the Scripture. Kaya nga, sabi ng verse number 4, and some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks and not a few of the leading women. Nung nadiskubre nila na yung katotohanan ay marami sa mga Hudyo ang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kasama na dyan yung mga devout Greeks, yung mga God-fearers na tinatawag natin noong mga panahon na yon, at ilang mga sikat o mga kilala na mga kababaihang mga Hentil doon sa Thessalonica. But the problem is, hindi lahat ay sumampalataya. Dahil may ilang mga Hudyo, lalo na yung mga Jewish religious leaders, ang nanatili sa katigasan ng kanilang mga puso. At ipinilit nila, hindi nagme-make sense yung mga bagay na yan, therefore hindi namin tatanggapin.
Ay nakita natin sa verse number 5, yung pangalawang nakita natin, pinag-aralan natin dito, the truth was rejected and despised. Sabi ng verse number 5, but the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd. So ang ginawa rito ng mga Jewish religious leaders ay tinipon nila at bumuo sila ng grupo ng mga basagulerong tambay sa kanto. At sinugod nila yung bahay ni Jason kung saan nagtitipon yung mga mananampalataya doon. Hinalugog nila yung bahay ni Jason para hanapin sina Pablo at Silas, pero hindi nila nakita, hindi nila natagpuan. Kaya ang ginawa nila, dinakip na lang nila yung mga mananampalataya doon sa loob nitong mga basagulerong tambay sa kanto na ito. Pinaghahatak na lang nila yung mga mananampalataya kasama si Jason at iniharap doon sa mga officials ng Thessalonica. At inakusahan sila na sila'y kumakalaban sa emperador ng Rome. Kumbaga, ito'y akusasyon na sila'y mga rebelde. At kanilang kinikilala hindi ang emperador ng Roma, kundi ang hari ng mga Hudyo, si Jesus. Kaya kung titignan natin, ito yung malaking kasalanan ng kanilang inaakusa sa mga Hudyo. Dito sa mga mananampalataya, rather. Pero ito ang tunay na dahilan kung bakit itong mga Hudyo na ito, kung bakit itong mga Jewish religious leaders na ito ay galit at naiinggit kina Pablo. Bakit? Dahil ang sabi ng verse number 6, these men who have turned the world upside down. Binaliktad nila ang takbo ng mundo, ang takbo ng buhay ng maraming tao. That's how influential the gospel is. Ganong katindi yung kapangyarihan at impluwensya ng ebanghelyo. Imagine, maraming mga Hudyo noon ang hindi naniniwalang si Jesus ang Kristo. Pero sa panahon na to, marami na sa mga Hudyo ang sumasampalataya at sinuko ang kanilang buhay dito sa Jesus ng Nazareth na siyang Kristo. Marami sa kanila, sa mga Hudyo ang nagtitipon tuwing Sabat doon sa synagogue. Pero ngayon nagtitipon na sila tuwing araw ng linggo na siyang araw ng Panginoon dahil yun ang araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo. Maraming mga hentil noon ang hindi man lang nila kilala ang totoong Diyos. Pero inabot sila ng ebanghelyo at nakilala nila si Kristo. Marami sa kanila, remember, sa mga pag-aaral natin ng mga nakaraan, marami sa kanila ang sumasamba sa paraang immoral. Pero nung nakilala nila ang Panginoong Jesucristo, yung nalaman nila ang ebanghelyo, their lives was turned upside down. Nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay, higit lalo ang kanilang pagsamba. At nakita natin, lahat sila, magmula sa mga Hudyo, yung mga Samaritano, yung mga Hentil, their lives was turned upside down. Again, that's how powerful and influential the gospel is. At hindi yun kayang tanggapin ng ilang mga Hudyo at mga Jewish religious leaders doon sa Thessalonica. So they rejected this truth na daladala ng ebanghelyo and even despised the people of God. Kaya ang ginawa ng mga mananampalataya doon sa Thessalonica, and sabi sa verse number 10, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. Ngayon, titignan natin yung pangatlong bahagi rito, which is the truth was reviewed and delighted upon. The truth was reviewed and delighted upon. Nung makarating sina Pablo, dahil nga ang sabi dyan,
dun sa dulo ng verse number 10, umalis na kayo rito, nagiging magulo na. Kaya ang sabi nila, lumayo na kayo, magpunta sila doon sa Berea. Itinakas nila sina Pablo discreetly, secretly, at night, no, by night, nung gabi. Tinakas nila palayo, papunta doon sa Berea. At ang makikita natin dito, nung makarating sina Pablo doon sa Berea, muli, ang naging target location pa rin ni na Pablo ay walang iba kundi ang sinagog. At tulad ng palagi niyang ginagawa, nangaral siyang muli doon ng Ebanghelyo. But here's the difference. Ito yung pinagkaiba sa mga naroon sa Berea. Ang sabi ng verse number 11, "Now, these Jews were more noble than those in Thessalonica." Merong comparison. These Jews, itong mga Hudyo na ito, dito sa Berea, were more noble than those in Thessalonica. Why? Because they received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So makikita natin na, of course, una sa lahat, mga Hudyo pa rin itong mga to. Pero magkaiba kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos. So makita natin, same truth. Yung ipinapangaral dito ni Pablo, nagbago ba yung kanyang mensahe? Of course not. Iisang mensahe, iisang katotohanan ang daladala niya. Ang katotohanan ng Ebanghelyo. Same truth. Na kung tutuusin, sa paningin nitong mga audience na ito, mga Hudyo rin, hindi magbe-make sense sa kanila itong mga bagay na ito. At same truth na nakabase pa rin sa scriptures. Pero magkaiba kung paano nilang tinanggap nitong mga Hudyo doon sa Berea yung salita ng Diyos, sa paanong paraan. Sabi ng talata, "Now these Jews were more noble than those in Thessalonica." Una, yung pagkakagamit po ng phrase dito, yung word na more noble, ang pagkakagamit niyan sa Greek ay, kung literal na itatranslate natin, is more noble-minded. More noble-minded. So, hindi ito tumutukoy doon sa katayuan nila, di ba? Yung nobility, pagiging noble. Yung katayuan na kumbaga ay mas marangal tong mga tao na ito. Kaya nila ganon tinanggap ang salita ng Diyos. Hindi ito ang sinasabi rito. Kundi ang tinutukoy dito ay yung kanilang kaisipan. They were more noble-minded. Kaya nga yung translation sa Tagalog ng ang salita ng Diyos or A as in D, ang sabi doon, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Mas bukas, they were more noble-minded. Mas bukas ang kanilang kaisipan. So the question is, sa paanong paraan mas naging bukas ang kaisipan nila? Ang sabi ng talata, they received the word with all eagerness. Ibig sabihin, talagang naroon yung matinding kagustuhan nila na makinig sa mga itinuturo ni na Pablo. Talagang maaaring sabihin natin, excited pa sila. Every Sabbath na kapag naroon si Pablo, pupunta siya sa synagogue para ipangaral ang scriptures. They are excited to receive the word. Kasi meron na namang ituturo si Pablo ngayon. Gustong-gusto nilang makinig. They receive the word with all eagerness. Again, tignan natin mga kapatid, same truth ang itinuturo rito ni Pablo. Katulad lang din ng mga itinuro niya doon sa Thessalonica. After all, wala namang bagong ituturo si Pablo kundi yung ebanghelyo lang naman.
Na kung tutuusin yung same message na yon na hindi nagme-make sense sa mga Hudyo doon sa Thessalonica, same message. Pero ito ang ginagawa nila, ang sabi ng talata, they were examining the scriptures daily to see if these things were so. Teka. Hindi nagme-make sense yung mga itinuturo ni Pablo Hindi nagme-make sense So ang ginawa nila, pagka-uwi nila ng bahay, ni-review nila ang scriptures, tinignan nila mula sa salita ng Diyos. Tama ba yung itinuturo ni Pablo? Pagka-uwi nila ng bahay, matapos silang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, tinignan nila yung mga katotohanan na yon na itinuro ni Pablo sa kanila na hindi nagme-make sense sa isipan nila. Well, hindi pa rin naman yun magme-make sense para sa kanila, pero nakita nila. Totoo nga. Ito nga talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, anong pakiramdam na ikaw mismo yung makadiskubre na tama pala yung isang bagay? Naalala ko si Brother Paul nung nandoon kami nung mga nakaraan sa SM Fairview, na naghahanap kami ng makakainan. Tapos nakita namin yung Super Bowl ba yung pangalan, Hindi sinuggest namin. Ang sabi namin, okay naman yung pagkain yan. Nakakain na kami, masarap dyan. Medyo hindi pa kumbinsido ang lahat nun. Parang gusto pa nating mag-check pa ng ibang kainan. Balak pang magtingin ng ibang kainan. Kaso may mga bit-bit na mga bata. Sige, ito na lang. Ito na yung malapit Pero nakakain na kami nung natikman nila yung mga pagkain doon sa restaurant na yun. Kahit ata nasa Santa Maria pa, si Brother Paul ay babalikan niya yung kainan na yon. He discovered masarap nga. Siya mismo. Na hindi lamang ibinalita ng iba, siya mismo. It was personal, 'di ba? Iba yung sinabi lang sa iyo. Iba yung saya. Iba yung kagalakang dala na ikaw mismo yung makadiskubre na totoo nga itong bagay na ito. How much more kung ang madidiskubre pala nating totoo ay yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Isipin niyo po, bakit more noble-minded ang mga taga-Berea? Bakit mas bukas yung kanilang kaisipan kaysa doon sa mga taga-Thessalonica? Bakit? Dahil ba mas matalino sila? Well, pwede rin naman ganon. Pero hindi sinabi na salita ng Diyos. After all, parehas mga Hudyo to. So pwede nating masabi na halos pare-parehas lang yung kanilang level of knowledge. Well, hindi naman talaga in-explain ni Luke kung bakit mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea. Pero ito ang naiisip ko, ito ang tingin ko, ito yung sabihin na natin, ito ang aking educated guess, and I think everyone will agree. Sa panahon ngayon, ang dali nang matuto patungkol sa maraming bagay. Right? I-search mo sa YouTube, i-search mo sa TikTok, sa Facebook, napakaraming available at iba't ibang mga klase ng mga tutorials. Pero sa tingin nyo ba, maghahanap ng tutorials about cooking, about pagluluto, ang isang taong wala man lang hilig o wala man lang desire sa pagluluto? Magse-search ba siya ng iba't ibang mga kainan at mga vlogs sa TikTok tungkol sa pagkain? Ang isang taong hindi naman mahilig kumain, or magse-search ba siya ng cafes in Santa Maria? O hindi naman siya mahilig sa kape, o hindi naman yan mahilig tumambay sa mga kapihan? Itong mga Bereans,
na merong ganoong eagerness to receive the word, na gustong-gusto nilang makinig ng salita ng Diyos, at hindi lang 'yun. Ang sabi ng Biblia, talagang diligently. They examine the scriptures daily. Diligently nilang sinasaliksik ang salita ng Diyos para i-check, to examine, to review kung tama ba ang itinuturo sa kanila. Mga kapatid, yung ganung ugali ay hindi nangyayari po overnight. Hindi yun biglaan na meron ka na lang na ganoong karakter, na meron ka na lang ganoong katangian. Hindi yung ganoon, no. Kaya nga po, I believe, itong mga taga-Berea na ito ay mas bukas ang kanilang kaisipan dahil mayroon na silang mas malalim na pag-ibig sa salita ng Diyos. At mas malalim na pagnanasa sa katotohanan. Maaring hindi pa sila mananampalataya, pero na-build na yung character na yun sa kanila. Na meron na silang ganoong pagnanasa sa katotohanan. Na higit sa malamang ay meron na talaga silang habit. It was a habit na aralin ang salita ng Diyos. Or to say, lifestyle na nila na basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Let me put it this way. Hindi mo biglang nanasain ng salita ng Diyos pagdating ng araw ng linggo. Kung hindi mo man lang binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado. It doesn't happen overnight. Hindi ka magkakaroon ng ganong desire na talagang aralin, basahin, pag-aralan ng salita ng Diyos kung ito'y pinababayaan mo sa lahat ng mga araw ng buong linggo. Kung baliwala sa atin ang salita ng Diyos mula Lunes hanggang Sabado, wag nating asahan na pagdating ng linggo ay magiging mas bukas ang ating kaisipan at mayroon tayong ganong eagerness na makinig, na tanggapin ang pangangaral ng salita ng Diyos katulad na itong mga taga-Berea. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin, maging para sa akin din, na pakalalimin natin yung pag-ibig sa salita ng Diyos. At yung pagnanais, itong pagnanais na matutupad maging mas malinaw sa atin yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi para mag-make sense lang na nandoon lamang sa intellectual level, kundi upang mas lalo pang lumago ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. I'm telling you mga kapatid, iba yung saya nun. Iba yung kagalakang dala na ikaw mismo first hand ang makakatuklas mula sa salita ng Diyos na totoo nga talaga yung mga bagay na naririnig natin at itinuturo sa atin. And so, let me encourage everyone na patuloy na basahin at saliksikin ang salita ng Diyos dahil palalakasin tayo nito. And let me share to you some benefits of studying the scriptures, yung mga benepisyo, yung mga pagpapala na pwede nating matamo sa pag-aaral at pagbabasa ng salita ng Diyos. Nais ko pong makita natin na ang pagbabasa and the meditation ng salita ng Diyos ay isang mahalagang means of grace upang matanggap natin ang mga pagpapalat biyaya ng Diyos sa buhay natin. First, is the Word of God perfects our knowledge of God and our view of Him. Pakakaganapin, palalaguin ng salita ng Diyos yung ating kaalaman patungkol sa Kanya at maging yung ating pananaw patungkol sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, maaari nating makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang nilikha. Right? Sabi ng Psalm 19 verse number 1, the heavens declare the glory of God and the sky above proclaims His handiwork. Ang mga kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, pag tumingin ka sa mga kalangitan, makikita mo roon ang kamay ng Diyos na merong manlilikha,
Nilikha niya ang lahat ng ito. Kaya nga ang sabi ng Biblia na maging yung mga tao na nakatira doon sa kabundukan, hindi pa sila naaabot ng ebanghelyo, kahit yung mga tribo na mga tinatawag na mga unreached, yung mga wala pang nakaabot sa kanila. Pero meron na silang kaalaman o ideya na meron nga talagang Diyos. Alam nilang may Diyos. Alam nilang merong lumikha. At yung Diyos na yon, para sa kanila, ito yung Diyos na nagpapadala ng ulan at nagpapasikat ng araw pag sumasayaw sila. Maganda yun. Pero hanggang dun lang yun. Dahil walang ibang paraan upang mas lalo nating makilala ang Diyos ng mas malalim. Nahigit pa sa tagapaglikha lang siya na walang iba kundi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi lamang sa kanyang mga nilikha, kundi kung nais nating mas lalo pang makilala ang Diyos, ang ibinigay niya sa ating kaparaanan ay ang kanyang mga salita. Sabi ng Exodus chapter 34 verse number 6 and 7, ang Panginoon, ito yung panahon na ibinigay ng Diyos ang tablet of stone ng commandment kay Moses. Sabi ng verse number 6, the Lord passed before him, dumaan ng Diyos, and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, but who will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers and the children and the children's children to the third and fourth generation. Ang sabi ng salita ng Diyos, siya ang Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na mabiyaya. Siya ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Siya ang Diyos na tapat. Siya ang Diyos na hindi madaling magalit. Siya ang Diyos na mapagmahal, na ipinapakita niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Siya ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan at siya rin ang Diyos na matuwid at banal at nagpaparusa sa kasalanan. Again, yes, the heavens declare the glory of God. Makikita mo ang mga kamay ng Diyos. Makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero kahit buong araw ka pang tumitig sa kalangitan, hindi nun kayang ipahayag na ang Diyos ay mahabagin, na ang Diyos ay nagpapatawad ng kasalanan. Hindi nito kayang ipahayag ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. Dahil ang pinakamerong kakayahang magpahayag kung sino nga ba talaga ang Diyos ay walang iba kundi ang kanyang mga salita. Kung gusto natin na mas lalo pa nating makilala ang Diyos na sinasamba natin, again, makakatulong ang mga nilikha, ang mga kalangitan. Pero kung mas gusto pa nating lumalim yung kaalaman natin, kung nais nating makilala pa ang Diyos ang Diyos ng lubusan, tumingin tayo sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa panahon ng social media, napakaraming available na mga spiritual quotes online. Maganda yon. At sobrang helpful ng mga yon. Ang daming available na mga quotations na galing sa sermon ng mga theologians. And again, helpful yung mga yon. Madalas pa nga ako personally, sinisave ko yung mga ilan to remind me from time to time of these truths. Pero nais ko pong sabihin sa atin na magaganda yung mga yon at napaka-helpful nila sa maraming pagkakataon, pero iba pa rin na tayo mismo ang makakadiskubre at makabasa ng mga katotohanan na yon mula sa salita ng Diyos. Nais ko lamang tayo maging maingat na baka masyado tayong nagre-rely doon sa mga short quotations dahil baka mas convenient na lang pala sa atin yon. Pero ang dahilan ay kinakatamaran na rin pala natin yung talagang maglaan ng oras na magbasa at magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Again, the God-given means for us to know Him more is not the social media, but His Word. Ang salita ng Diyos, the Scriptures. Number 2, benefit is that the Word of God strengthens our faith and gives us hope. Una sa lahat,
tanging ang salita ng Diyos lamang ang paraan upang ang isang tao'y magkaroon ng pananampalataya. Walang ibang paraan. Sabi ng Romans 10 verse number 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of God or word of Christ. Malibang ang salita ng Diyos ay buksan, mabasa, may pangaral, may pahayag, hindi magkakaroon ang tao ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay ipinagkakaloob lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga sa mga pagkakataon, mga kapatid, na tayong mga mananampalataya ay dumaraan sa mga pagsubok, mga suliranin, mga kabigatan, mga panahong ang gulo ng ating pamilya, mga panahong nag-fail yung goals in life natin. At kailangan natin ng pananampalataya na mag-endure at magpatuloy. Let me remind us, ang kailangan natin ay salita ng Diyos. Dahil ito ang magpapalakas ng ating pananampalataya at magbibigay sa atin ng pag-asa. Walang ibang paraan. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans 15 verse number 4, for whatever was written in the former days, For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Nais ko pong makita natin, mga kapatid, hindi natin kalaban ang salita ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na maging burden sa atin ang kanyang mga salita na parang, ano ba to? Word of God na naman. Magbabasa na naman ako. Ang dami ko pang kailangang tapusin. Ang dami ko pang kailangang gawin. May lakad pa ako. Mga kapatid, hindi natin kalaban ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kakampi natin at sandigan natin. The word of God was written and was given to us by God to encourage us, to help us endure, and to give us hope. Kaya nga maaaring malakas ka ngayon, listen, pero kapag dumating ang mga unos ng buhay at wala ang salita ng Diyos upang pagtibayin tayo, we will fall apart. Magigiba tayo. Babagsak tayo. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. Isa sa mga senyales na tayo ay tumatanda na, ay meron tayong mga iniinom na mga maintenance na gamot. Yung iba, maintenance para sa kanilang high blood. Yung iba ay para sa diabetes. At kung ano-ano pang mga maintenance. Anong tingin natin na mangyayari sa isang tao kapag pinabayaan niya ang pag-inom ng kanyang maintenance? Tataas yung kanyang high blood. Tataas ang kanyang sugar. Tataas ang mga hindi dapat tumaas. Bababa ang mga hindi dapat bumaba. Maaring magkasakit, and worse, pwede nating ikamatay. Kung yung mga maintenance na gamot ay ganun kahalaga para sa atin at hindi natin pwedeng pabayaan, how much more lalo ang salita ng Diyos na higit pa sa kahit anong gamot o maintenance na iniinom natin. Again, without the word of God to strengthen our faith, to help us endure, and to give us hope, we will fall apart. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Pangatlo, the word of God will free us from the bondage of sin. Alam nating sinasabi ng salita ng Diyos na nung iniligtas tayo ng Panginoon, binihisan niya tayo ng kanyang katuwiran, kaya nga wala nang kaparusahan pa, hindi na tayo parurusahan pa sa kabayaran ng kasalanan. Dahil si Kristo na yung tumanggap nung parusa at siya na ang nagbayad. Pero hanggat hindi pa tayo niluluwalhati ng Diyos, meron pa rin kasalanan na nakatahan sa atin. That's the truth. At araw-araw pa rin nating nilalabanan yung kasalanan na yon. Yes, wala na yung penalty of sin, pero meron pa rin presence of sin. Kaya nga kahit tunay na mananampalataya, pwede pa rin mahulog sa mga kasalanan, katulad na lamang ng kasalanan ng immoralidad. Remember David? Remember Solomon? Sila'y kapwa nahulog at sabihin natin inalipin ng kasalanan ng immoralidad. At mga kapatid,
Huwag nating isipin na yung mga malalakit, mabibigat na kasalanan lang ang pinag-uusapan dito. Na pwedeng umalipin maging sa mga mananampalataya. Maaring yung pagsisinungaling ay hindi natin napapansin na naroon sa atin, isinasabuhay pa rin natin, and passing na lang itong kasalanan na ito sa atin dahil tingin natin napakaliit lang, kumbaga basic na lang sa atin o parang wala na lang. Kahit maloko tayo sa business, mandaya sa trabaho, mandaya sa eskwela. Maring hindi tayo nagkakasala ng kasalanang immoral, hindi tayo pumapatay ng tao. Pero hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo ng galit sa ating puso. At sarado ang puso natin na magpatawad. Maaring alipin tayo ng pagsasayang ng oras. At ginugugol na lang natin ang buong araw sa pag-browse sa social media, panonood ng Netflix, pero hindi tayo makapaglaan ng oras sa pananalangin, pagbabasa at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So kung inaalipin pa rin tayo ng kasalanang nakatahan sa atin, anong pag-asa natin? Anong pag-asa natin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi ng John 8 verse number 32, "And you will know the truth, and the truth will set you free." Ang magpapalaya sa atin mula sa tanikala ng kasalanan ay walang iba kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Number 4, the Word of God is the key to answered prayer. Sino rito ang ayaw sa answered prayer? Sino rito ang ayaw niyang tugunin ng Diyos ang kanyang mga panalangin? Well, of course, wala naman siguro dito na sinagot na ng Diyos yung kanyang mga panalangin tapos masama pa ang loob niya. Pero alam niyo ba, itinuturo ng salita ng Diyos na habang mas lalo tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, habang mas lalo nating hinahayaan, ipinapanatili ang salita ng Diyos na manahan sa buhay natin, mas marami tayong magiging mga answered prayers. Yes, totoo po yan. Pero Brother Darrell, ibig sabihin ba nun, totoo na yung name it and claim it? Kapag hindi ko pinabayaan yung salita ng Diyos, ay pwede ako mag-name it and claim it? No. Mali pa rin yung name it and claim it. Ang sabi ng John chapter 15 verse number 7, "If you abide in me," the Lord Jesus Christ, siya nagsasalita rito, "If you abide in me," kung kayo'y mananatili sa akin, "and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you." Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hindi natin pababayaan at hahayaan nating manatili ang salita ni Kristo sa ating buhay, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga panalangin. Ibig sabihin ay mas tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Simple put, mas marami tayong magiging mga answered prayers kung ipapanatili natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Pero paano nangyari yon? Paano? Dahil kapag mas lalo nating ipinapanatili, mas lalo tayong nag-a-abide doon sa salita ng Diyos, mas lalong nating ipinapanatili ang salita ng Diyos sa buhay natin, ay mas lalo rin nating ipinapanatili si Kristo sa buhay natin. Ibig sabihin, yung buhay natin ay mas lalong magiging kagaya ni Kristo. Kaya maging yung mga panalangin natin ay magiging kagaya ni Kristo. And so the more na nagdedwell tayo sa salita ng Diyos, the more na inaaral natin at binibigyang pahalaga ang salita ng Diyos, the more na hinahayaan natin ang salita ng Diyos na siyang magmaneho sa buhay natin, yung mga panalangin natin ay unti-unting babaguhin ng Diyos mula doon sa makasariling panalangin, patungo doon sa mga panalangin makapagbibigay ng lugod sa Diyos at sa kanyang kalooban. Kaya nga sabi ng Psalm 37 verse number 4, "Delight yourself in the Lord." Delight yourself in the Lord. Sa Panginoon natin hanapin ang kagalakan. Sa mga salita ng Diyos natin, hanapin ang ating satisfaction, hindi sa ibang mga bagay. Hindi sa asawa, sa anak, trabaho, pera, achievements, o anumang bagay natin ilagay ang ating kagalakan, kundi sa Panginoon. Siya ang ating kagalakan. At
At ang sabi ng salita ng Diyos, and He will give you the desires of your heart. Kapag sa Diyos natin inilagay ang ating kagalakan, kapag ang satisfaction natin ay hindi sa mga bagay dito sa mundong ito, hindi sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang magbibigay ng mga nanaisin at nanasain ng ating puso. These desires na makakaluwalhati sa Diyos and desires na ayon sa Kanyang kalooban. And when we pray, kapag tayo'y nananalangin, yung mga panalangin natin will be turned into prayers that will glorify the Lord. And He will answer our prayers. Gusto mo ng maraming answered prayers? Let the words of Christ abide in you. And delight yourself in the Lord. Hindi name it and claim it. I would rather say abide and pray. Delight in the Lord and pray. And lastly, gusto niyo maging masaya sa buhay? Huwag kayong magpapaniwala sa mga nagsasabing positive lang para maging masaya ang buhay. No. Kaya ka lang bigyan noon ng positive thinking ng panandaliang kasiyahan, pero hindi yun nagtatagal. So anong magbibigay ng kasiyahan sa atin? Pera, yaman, kasikatan, karangyaan, maraming followers, achievements? No. Number 5, the Word of God will give us great and lasting joy. Para sa ating mga mananampalataya, ang kagalakan natin ay dapat hinuhugot natin mula sa salita ng Diyos. Dahil hindi lang panandali ang kasiyahan at kagalakan ang kaya nitong ibigay. It can even give us an everlasting joy that can be found in Christ. Gusto mo maging masaya? Naghahanap ka ng kagalakan? Basahin mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan, pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos. Dahil dito natin matatagpuan ang source of true joy. Sabi ng Psalm 19 verse number 10 to 11, more to be desired are they than gold, the word of God, the law of God. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Higit pa sa ginto ang salita ng Diyos. Mas matamis pa sa pulot-pukyutan. Verse number 11, moreover, by them is your servant warned. In keeping of them there is great reward. May dakilang gantimpalang naghihintay sa mga nagbibigay pahalaga, nagpapanatili at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya kung meron tayong pinaka-goal in this life, dapat ito yon, to live abiding in the Word of God. Muli mga kapatid, iba yung saya nun. Iba yung kagalakan na dala nun, na tayo mismo first hand ang makakatuklas mula sa salita ng Diyos na totoo nga talaga yung mga bagay na naririnig natin at itinuturo sa atin. Imagine, paano kung minsan isang araw mabalitaan ninyo na merong ginto na nakukuha dyan sa may malapit na ilog. At talagang sinasabi nila na totoo nga yun. Nakakuha nga raw talaga sila. Nakakahango nga talaga sila ng ginto galing doon. Papayag ka ba na hindi ikaw mismo ang makakatuklas nun? Na hindi ikaw mismo ang pupunta doon sa ilog at makakuha ng ginto? Siyempre hindi. Baka nga, pagkabalita pa lang sa iyo nun na gano'n, pumunta ka na ron eh. Pumunta ka na agad doon sa ilog na yun. Mga kapatid, narito ang salita ng Diyos. Matatagpuan natin dito ang ilog ng buhay. At ibinabalita ko sa bawat isa na matatagpuan dito ang mga bagay na higit pa sa ginto. More to be desired are they than gold, even much fine gold. Kaya kung maripas tayong lahat, magmadali tayo na puntahan ang ilog na ito. Huwag tayong pumayag na hindi tayo mismo ang makakatuklas at makakahanap ng mga bagay na higit pa sa ginto. Let us run to this river and examine the scriptures daily. Dahil kailangan natin ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lubos po kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita.
Lord, salamat. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, sa amin na ipinahayag mo ang iyong sarili sa iyong mga salita. Salamat dahil nagkaroon kami ng ganong pribilehiyo na mas makilala ka ng mas malalim pa, na hindi ka lamang basta tagapaglikha, kundi ikaw ang Diyos na buhay, na kumikilos sa aming buhay araw-araw. Ikaw ang Diyos na mabiyaya, ikaw ang Diyos na habag, na siyang nagpatawad sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, katulad nitong mga Hudyo sa Berea, bigyan mo kami ng ganitong klase ng nasain sa aming puso, na merong ganong klase ng eagerness to receive the Word, at merong ganong klase ng excitement to read the Word of God, na bigyan ng oras, ng panahon, ng pag-aaral, ng pagbabasa at ang pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, alisin mo ang katamaran sa amin, kundi bigyan mo kami ng kasipagan na paglaanan ng oras ang iyong mga salita. Nang sa gayon, mas lalo pang lumalim ang aming pag-ibig sa iyo at mas lalo pang tumibay ang aming pananampalataya dahil dito mo kami pinalalakas at binibigyan ng pag-asa sa anumang suliranin na aming pong kinaharap. Ikaw nawa ang maitaas, mapapurihan at maluwalhati. Ito po ang aming samat-dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at ito po ang awitin na ating pangwakas na. Tayo po yung awitin po natin More About Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love would I for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would I for me. More about Jesus on His throne, riches in glory, all His own. More of His kingdom should increase, more of His coming grace of peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love would I for me. Purito ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating kasama online. Again, I would like to encourage us to go back sa mga salita na Diyos sa ating pag-aralan mula sa Sunday School, mula kayo ng umaga ngayong hapon. More to be desired are they than gold, yea than much fine gold. Nawa, hingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng puso na may ganung pagnanasa sa Kanyang mga salita. At sa ating pag-iwahiwalay, tapos ng ating gawain ng pagsamba, nawa, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagmamahal ng ating Ama, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin, at tayo ay patuloy na maging instrumento ng Kanyang katwiran saan man niya tayo tinawag. God bless po, magandang hapon. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. In 10 minutes po, or 3:45, magsisimula ho ang ating home prayer meeting. God bless po.